Kung may taong mas mapait pa sa ampalaya, iyon ay walang iba kundi si Maya ng Trinidad. Kilala siya bilang isang babaeng may matapang na personalidad, soplada, madaling magalit, at tila walang pakialam sa ibang tao. Ang tanging inaatupag niya ay ang kanyang mga pananim, lalo na ang ampalaya, na masigasig niyang inaalagaan at binibenta sa palengke. Isang araw, nahuli ni Maya ang tambay na si Rafael Del Mundo, na matagal na niyang kinaiinisan, na nagnanakaw ng kanyang mga gulay. Sa galit, ipinahuli niya ito sa mga awtoridad. Subalit, habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kanyang damdamin. Nang aminin ni Rafael ang kanyang tunay na nararamdaman, nagsimulang lamambat ang puso ni Maya. Gayunpaman, nanatili siyang matatag at tinalikuran ang binata dahil sa paniniwalang hindi pa ito seryoso sa buhay. Dahil sa kabiguan sa pag-ibig, bigla na lamang naglaho si Rafael. Pagkalipas ng 4 na taon, muling nagbalik si Rafael, hindi na isang tambay, kundi isang matagumpay na negosyante. Sa pagkakataong ito, makukuha na kaya niya ang puso ni Maya. O huli na ang lahat para sa kanilang dalawa. Musika. Wow naman. Ang gaganda ng tubo ng mga baby ko. Sige lang, lumaki pa kayo ng husto, ha? Bigyan niyo ako ng masaganang ani para sulit ang pag-aalaga ko sa inyo. Masayang wika ni Maya habang maingat na dinidiligan ang mga bagong sibol niyang kamatis. Ilang saglit pa, lumipat siya sa kabilang bahagi ng hardin kung saan naroon ang kanyang mga ampalaya. Kumusta naman kayo dito, ha? Huwag kayong mahiya. Ipakita niyo kung gaano kayo katibay. Lumaki pa kayo ng husto para mapatunayan niyo na kahit mapait kayo sa unang tikim, sustansya naman ang hatid niyo sa amin, aniya habang abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga tanim. Hindi niya namalaya na may isang binatang nakatayo sa gilid ng kalsada, nakasandal sa bisikleta, at palihim siyang pinagmamasdan. May nakakalokong ngiti ito sa labi habang tahimik na napapailing. Kayo naman dito, huwag kayong papahuli, ha? Gumapang pa kayo at mamunga ng marami bago kayo abutan ng tagtuyot, dagdag pa ni Maya habang nililipat ang pansin sa mga sitaw. Kayo namang mga talong ko, hamaba pa kayo ng husto para kahit isang talong lang, solve na ang kakain sa inyo. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Rafael ang sarili. Mula sa kinatatayuan, malakas siyang natawa. Hoy, Maya, nakikipag-meeting ka na naman sa mga tanim mo. Ano bang agenda nyo ngayong araw, ha? Malakas na sabi ni Rafael. Napairap si Maya at napabuntong hininga. Kahit hindi niya lingunin ang nagsalita, alam na niya kung sino ito. Walang iba kundi ang lalaking matagal na niyang kinaiinisan. Nandito na naman ang kumag na to. Kailan ba ako nito tatantanan? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos, nilinggan niya si Rafael at binigyan ito ng nakakatakot na tingin. Ano na naman bang ginagawa mo rito, Rafael? Kung ang layunin mo ay sirain ang araw ko, pakiusap lang, huwag mo nang ituloy. Hindi mo gugustuhing makakita ng lumilipad na itak kapag talagang nainis ako ng sobra, mariing banta ni Maya habang hawak ang isang talong. Grabe ka naman. Nagtatanong lang naman ako. Curious lang kasi ako, bakit mo kinakausap ang mga tanim mo? Hindi mo ba napapansin na para kang baliw dahil sa ginagawa mo, sagot ni Rafael, na may pilyong ngiti sa labi. Alam mo, mas gugustuhin ko pang kausapin ang mga gulay kahit hindi sila sumasagot. Kasi mas mababaliw pa yata ako kapag ikaw ang kausap ko, matalas na tugon ni Maya, sabay irap. Kapag kausap lang, hindi ka ba na-inform na mas nakakabaliw akong mahalin, balik ni Rafael sabay kindat, na para bang sinadya niyang inisin ang dalaga. Kilabutan ka nga, kahit mainit ang panahon, tatamaan ka talaga ng kidlat dahil sa mga pinagsasabi mo, galit na sagot ni Maya, na halatang naiinis na. Ang bitter mo talaga, siguro kakakausap mo sa mga ampalaya mo, nahawahan ka na ng kapeitan nila, biro ni Rafael, halatang natutuwa sa reaksyon ng dalaga. Ano naman sayo, huwag kang magbiro ng ganyan. Napaka-imposible ng sinasabi mo. Posible lang na mabaliw sa'yo ang isang babae kung gagamitan mo ng gayuma. Gets? Sagot ni Maya, sabay taas ng kilay. Sus, baka kapag minahal kita, mabaliw ka sa akin ng sobra, ha? Sige ka, ikaw rin, sagot ni Rafael, na sinadyang ibaba ang tono ng boses na para bang nananakot. Okay ka lang. Sino bang nagsabing papatulan kita, Aber? Hindi kita type, no. Ang gusto ko sa lalaki, yung may pangarap sa buhay, yung husband material, at higit sa lahat, masipag.
Hindi yung professional tambay na kagaya mo. Okay, madiing sagot ni Maya, na tila sinasadyang ipamukha ang kanyang punto. Kaya nga ako professional tambay. Mabilis na sagot ni Rafael habang kinakamot ang ulo. Sa totoo lang, papunta ako ngayon kay Mang Ramon. Nagpapagawa siya ng bahay, at inalok niya ako ng trabaho. Yun naman pala, ano pang ginagawa mo dito? Pumunta ka na roon kay Mang Ramon para naman may magawa kang tama. Hindi yung palagi mo akong ginugulo rito. Tumalikod na si Maya at nagpatuloy sa ginagawa, ngunit naramdaman niyang hindi pa rin umaalis si Rafael. Napabuntong hininga siya bago muling humarap. Ano ba? Umalis ka na. Hindi ka pa ba tapos manginis? Bigyan mo na ako ng katahimikan. Please lang, bulyo niya rito habang dinuduro ito gamit ang hawak-hawak niyang talong. Ano ba yan? Kawawa naman yung talong mo. Oh. Pigang-piga na, sagot ni Rafael habang tumatawa ng malakas, tila wala pa ring balak umalis. Siguraduhin mo lang na hindi pa yan tumitigas, pabirong sabi ni Rafael, habang may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha. Agad na napatingin si Maya sa hawak niyang talong. Hindi niya namalayan na sa tindi ng kanyang inis, nadudurog na ang balat nito sa kanyang palad. Dito niya ibinubuhos ang kanyang galit sa binata na tila walang ibang alam kundi manggulo. Ang bastos mo talaga, Rafael. Kadiri ka. Hindi ka ba marunong mag-isip ng matinong salita? Umalis ka na nga rito. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at tamaan ka ng hawak ko, galit na sigaw ni Maya, na halos mag-apoy na ang mga mata. Ngunit sa halip na magtanda, lalo pang nagpatuloy si Rafael sa kanyang pang-aasar. Halata namang mahilig ka sa talong, Maya. Siguro habang hawak mo yan, iniisip mo na. Rafael, mabilis na putol ni Maya, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, mabilis na pinaandar ni Rafael ang kanyang bisikleta at humarurot paalis, habang tumatawa ng malakas. Napabuntong hininga si Maya. Sa sobrang inis, ibinato niya ang talong sa direksyon ng binata, ngunit hindi ito umabot. Walang hiya ka talaga, Rafael. Ang kapal ng mukha mo, sigaw niya, habang ang tunog ng malakas na halakhak ni Rafael ay unti-unting naglaho sa di kalayuan. Habang nakatayo si Maya sa gitna ng kanyang hardin, nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata, biglang may narinig siyang boses mula sa likuran. Aba, palagi ko na kayong nakikitang nagbabangayan ni Rafael, ha? Baka naman kayong dalawa ang magkatuluyan niyan, sabi ng kapitbahay nilang si Aling Nida, na biglang sumulpot mula sa kung saan. Nakapamewang ito, nakangisi, at halatang nangaasar. Diyos ko naman, Aling Nida. Yung lalaking yun. Makakatuluyan ko. Aba, abot langit ang inis ko sa kanya, mabilis na tanggi ni Maya, sabay talikod pabalik sa kanyang mga tanim. Sus, ganyan din kami ng asawa ko noon. Lagi rin kaming nag-aaway at nagkakapikunan. Pero tingnan mo naman ngayon, may 8 kaming anak, sagot ni Aling Nida, sabay tawa. 8, napanganga si Maya, parang hindi pa yata kayo nahihiya, ha? Kulang pa yata kayo sa mga anak ninyo, Bakit hindi nyo pa gawing 12? Pabirong sagot niya. Hala, Maya, di nadaan mo ako sa biro, ha? Pero balik tayo kay Rafael, sagot ni Aling Nida, na tila hindi kumbinsido sa pagtanggi ng dalaga. Si Rafael, nako, imposible po talaga. Ni Katie Ting, wala siyang taglay na katangian ng isang lalaking gusto ko, mariing sagot ni Maya. Gusto ko kasi yung masipag, may pangarap sa buhay, at higit sa lahat, responsable. Si Rafael, aba, 4 na taon nang graduate pero hanggang ngayon, tambay pa rin. Malay mo naman, naghihintay lang ng inspirasyon, sagot ni Aling Nida, na tila pinagtatanggol pa ang binata. Hindi inspirasyon ang kailangan niya, kundi disiplina at sipag. Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi pwedeng pay-as easy lang, sagot ni Maya, sabay buntong hininga. Pero hindi ko naman sinasabi na wala na talagang chance. Sa ngayon lang, hindi ko pa siya nakikitang seryoso sa buhay. Tumango si Aling Nida. O siya, Maya, bigyan mo nga ako ng 3 piraso ng ampalaya. Mamaya ko nababayaran, ha? Sabay tawa ng matanda, napailing si Maya. Aling Nida, sadya nyo lang akong dinadaan sa chika, pero may iba pala kayong pakay, sagot niya, sabay abot ng ampalaya. Habang papalayo si Aling Nida, napabuntong hininga si Maya. Hay, buhay. Sana naman, tigilan na ako ni Rafael.
Pero bakit ba parang hindi ko siya matakasin? Bulong niya sa sarili, habang bumalik sa pag-aalaga ng kanyang mga tanim. Maya, pakiusap, patigilin mo na to, sigaw ni Rafael habang halos magkandara pa na sa kanyang pagtakbo. Sa sobrang pagmamadali, nadulas pa siya sa madamong lupa. Dapat lang sa'yo yan para matuto ka, sagot ni Maya na ngayoy hindi na mapigilan ang pagtawa sa nakakatawang kalagayan ng binata. Halos lumipad sa bilis ng kanyang mga hakbang si Rafael. Sa desperasyon, umakyat siya sa isang bakod upang makaiwas sa aso. Ngunit bago pa siya tuluyang makatawid, sumabit ang laylayan ng kanyang shorts sa bakod. Naiwang nakabitin si Rafael, tila isang basahan na isinampay. Maya, pakiusap naman, patigilin mo na si Bantay. Promise, hindi ko na uulitin, halos magmakaawang sigaw ni Rafael habang pilit na inaayos ang sarili. Ayoko nga, bahala ka dyan. Lapain ka na kung lapain, sagot ni Maya habang patuloy pa rin sa pagtawa. Sige na, please. Hindi ko na talaga uulitin. Pangako, hinding-hindi na mauulit, halos umiiyak na si Rafael sa kanyang pagsusumamo. Napabuntong hininga si Maya, ngunit may ngiting nananatili sa kanyang labi. Siguraduhin mo lang, ha? Dahil kapag nakita pa kitang umaaligid-aligid dito sa gulayan ko, alam mo na ang mangyayari, banta niya. Sa wakas, tinawag ni Maya si Bantay pabalik bago pa tuluyang makagat si Rafael. Nang makasigurado na siyang ligtas na, humandusay si Rafael sa damuhan, habol hininga at pawisan. Grabe ka talaga, Maya. Hindi ka man lang naawa sa akin, reklamo ni Rafael habang pinapagpag ang sarili. Sino bang may kasalanan, ha? Kung hindi ako naawa sa'yo, sana hinayaan ko na lang si Bantay na lapain ka ng tuluyan, sagot ni Maya na may halong pang-aasar. Tumayo si Rafael, pinagpag ang natirang damo sa kanyang shorts, at nagdabog. Makauwi na nga, imbes na mabusog ako sa ampalaya, lalo pa akong nagutom dahil sa aso mo. Mabuti pa nga, umalis ka na. Baka magbago pa ang isip ko at aipak-agad ka ulit kay Bantay, sagot ni Maya na kunwaring galit. Bago umalis, inambehan pa ni Rafael si Bantay, kunwaring susuntukin ito. Ngunit nang makita niyang tinanggal ni Maya ang tali ng aso, mabilis siyang kumaripa ng takbo, tila hinahabol ng demonyo. Huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong magkaganyan ulit, pahabol na sigaw ni Maya. Sa sumunod na araw, dahan-daang lumabas si Rafael mula sa gilid ng bakod, palingga-lingga na parang isang magnanakaw. Nang masigurado niyang wala si Maya sa paligid, maingat siyang naglakad, halos nakatiptoe pa. Ngunit bago pa siya makalagpas sa kalagitnaan ng gulayan, narinig niya ang malakas na pagtahol ni Bantay. Nanlaki ang kanyang mga mata at napalingon siya. Doon niya nakita si Bantay na nakatayo sa tapat ng bahay ni Maya, matalim ang tingin sa kanya. Bantay, good boy ka naman, hindi ba? Diyan ka lang, ha? Dadaan lang naman ako, pakiusap ni Rafael sa aso. Nang hindi ito umalis sa kinatatayuan, dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad paalis. Good boy ka, Bantay. Hindi ako nananakit. Promise, patuloy niyang paglalamang habang lingon siya ng lingon upang makasigurado na hindi siya susundan. Nang medyo makalayo na siya, napabuntong hininga siya ng ginhawa. Ngunit nagkamali siya. Rafael, biglang sigaw ni Maya mula sa balkona. Hey, ba't hindi ka nadadala, ha? Sige, ikaw rin. Bantay, sugurin mo, dagdag pa niya. Mabilis na tumakbo si Rafael, halos hindi na tumitingin sa dinaraanan. Sa sobrang pagkataranta, napaakyat siya sa pinakamalapit na puno ng mangga. Ano ka ngayon, Bantay? Sige nga, kagatin mo ako kung kaya mong makaakyat dito, sigaw niya, halos maiiyak na. Para namang maiiyak din si Bantay habang lumulundag-lundag sa ilalim ng puno. Gustuhin man nitong maabot si Rafael, hindi nito magawa. Dahil dito, lumapit si Maya at kinalma ang alaga. Nakaakyat ka nga dyan. Tingin mo paano ka makakababa kung nandito si Bantay? Tanong ni Maya, nakangisi. E di hintayin ko muna siyang umalis. Maggagabi na rin naman, kaya dito muna ako sa taas para magpalipas ng oras, sagot ni Rafael na pilit na nagpapakalma. Oh, sige, sabi mo, dito ka muna, Bantay. Huwag kang aalis hanggat hindi bumababa ang kumag na yan, habilin ni Maya sa kanyang aso bago siya bumalik sa gulayan. Ngunit sa halip na pansinin si Rafael, tahimik lamang na naglakad pabalik si Maya patungo sa kanilang bahay. Sandali lang, Maya, ganito na lang,
Tutulungan kitang mag-deliver ng mga gulay mo sa palengke. Ako na ang magbubuhat ng lahat para makabawi naman ako sa mga ampalayang napitas ko, alok ni Rafael, na halatang desperadong makabawi. Natigilan si Maya sa kanyang paglalakad matapos marinig ang alok ng binata. Lumingon siya rito nang may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang galing ng naisip mo, sakto, magde-deliver ako bukas, sagot ni Maya, tila nagiging interesado sa ideya. Yun naman pala, ano? Okay na tayo. Simula ngayon, huwag mo na akong ipahabol kay Bantay kapalit ng pagtulong ko sa'yo sa pagde-deliver, sabi ni Rafael, umaasang papayag ang dalaga. Sandaling napaisip si Maya, tila tinatansya kung totoo ba ang sinasabi ng binata. Ngunit base sa ekspresyon ng mukha ni Rafael, mukhang sinsero naman ito. Sige, deal. Pero bukas, kailangan maaga ka rito. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Maya, na may bahid pa rin ng pagdududa. Yes, Captain, sagot ni Rafael, sabay saludo na parang sundalo. Napangiti si Maya sa kilos ng binata habang kinukuha si Bantay para atali sa malayo. Tila tuwang-tuwa siya sa kanilang napagkasunduan. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko, Dahil sa susunod, hindi na talaga ako magdadalawang isip na ipalapa ka kay Bantay, banta ni Maya, ngunit may halong biro. Huwag kang mag-alala, seryoso ako rito, sisiputin kita bukas, promise, sagot ni Rafael na may kasamang ngiti. Mabuti naman, para magamit mo naman yang lakas mo sa matitinong bagay, kesa patambay-tambay ka lang, sagot ni Maya, sabay akay kay Bantay papunta sa di kalayuan upang hindi na matakot si Rafael na bumaba mula sa puno. Oh, ayan na. Pwede ka nang bumaba. Bilisan mo bago pa magbago ang isip ko, sabi ni Maya. Salamat, Maya. Kita-kits na lang bukas, sigaw ni Rafael habang mabilis na bumababa mula sa puno. Habang tumatakbo palayo si Rafael, halatang nagmamadali itong makarating sa bayaran ng kuryente bago ito magsara. Kinabukasan. Maagang bumangon si Maya upang simulan ang pag-aayos ng mga gulay na i-deliver sa palengke. Madilim pa ang kalangitan nang magtungo siya sa gulayan, dala ang flashlight na nakatali sa kanyang ulo. Isa-isa niyang inilalagay ang mga gulay sa mga sako, abala sa kanyang ginagawa, kaya't hindi niya napansin ang dahan-daang paglapit ni Rafael. Hoy, Maya, biglang sigaw ni Rafael. Nagulat si Maya, nasa kalagitnaan siya ng pagsasaka ng mga talong nang bigla siyang hawakan ni Rafael sa magkabilang braso. Anak ng tokwa, halos mapatalon si Maya sa gulat. Dahil sa sobrang taranta, napayakap siya kay Rafael. Naramdaman niya ang init ng katawan ng binata habang nakapulupot ang kanyang mga braso rito. Sandaling natigilan si Maya, hindi makagalaw dahil sa pagkabigla. Mukhang nag-e-enjoy ka na yatang yakapin ako, Kapal ng mukha mo, biro ni Rafael, na halatang nagpipigil ng tawa. Agad na bumitaw si Maya at mahina niyang sinikmuraan ang binata bago umatras papalayo. Huwag kang ang manggulat ng ganun. Aatakihin ako sa puso dahil sa'yo, Tsaka anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga, Tanong ni Maya, kunwaring galit, pero hindi maitago ang pamumula ng kanyang pisngi. Napakamot si Rafael sa batok, aliw na aliw sa reaksyon ng dalaga. Aba, syempre naman, tumutupad lang ako sa usapan natin. Baka isipin mo pang niloloko lang kita. Nang ganito kaaga, ang sabi ko lang, agahan mo. Hindi ko naman sinabing 3:00 pa lang, nandito ka na, sagot ni Maya, kunwaring inis. Hindi mo ba alam na 3:00 nagsisilabasan ang mga multo? Inagawan mo pa sila ng time slot, biro ni Rafael na may kasamang tawa. Multo ka dyan. Tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa ganun, sagot ni Maya, napapailing. Paano yan, nagsasaka pa lang ako. Matagal-tagal pa to. Umuwi ka na lang muna, balik ka na lang mga 5:00. Hindi na, uy, problema ba yun? Di tutulungan na lang kita rito para mapabilis ang trabaho mo at maaga tayong matapos, sagot ni Rafael na may kumpiyansang ngiti. Excuse me, bakit ko naman titignan yan? Paki ko dyan sa katawan mo, kahit dyan sa 6 mong abs. Hindi ako interesado, sagot ni Maya. Hindi pala interesado, Pero nabilang mo kung ilan, sagot ni Rafael, nakangisi. Binato ni Maya si Rafael nang nadampot niyang ampalaya ngunit mabilis nitong nasalo iyon. Tinawanan siya ng binata, lalo pang inasar. Habang nasa biyahe sila papunta sa palengke,
Tahimik lang si Maya kaya panay ang pagsulyap ni Rafael sa salamin. Ba't ang tahimik mo dyan? Huwag mong masyadong isipin na nahuli kita kaninang tinititigan ng abs ko, kulit ni Rafael. Hindi ko nga tinititigan, okay. Nagfi-feeling masarap ka na naman, giit ni Maya, sabay batok dito. Magmaneho ka na nga lang. Dami mong napapansin, kumag ka talaga. Pagdating nila sa palengke, agad binuhat ni Rafael ang isang sako para dalhin sa pwesto ng mga matagal ng suki ni Maya. Aba, Maya, bakit ngayon ka lang ulit nag-deliver? Isang linggo kitang hinihintay. Maghahanap na nga sana ako ng bagong pagkukuhanan ng supply. Sabi ni Aling Pilar, sabay sulyap kay Rafael. Kaya pala bigla kang nawala. May pinagkakaabalahan ka palang iba. Nagkatitigan bigla sina Maya at Rafael dahil sa sinabi ng tindera. Pansin sa mukha ni Maya ang pagtutol, ngunit si Rafael naman ay nakangiti lamang, tila ba aliw na aliw. Tamis si Aling Pilar. Talaga ho, kung ano man ho yung iniisip nyo, nagkakamali kayo dyan. Tinulungan niya lang ho akong mag-deliver dito, mariing tanggi ni Maya. Ay di pa ang lalaking ganyan kagwapo, hindi dapat dinadaan sa ipinagsisigawan. Dapat yan. Hirit naman ni Aling Ligaya, ang isa pang tindera roon. Narinig pa ng nasa ibang stall ang usapan nila kaya inulan si Maya ng panunukso. Nako, Aling Ligaya, kailangan nyo na pong ipa-check up yung mata nyo o di kaya bumili na kayo ng mga kalabasa ko para lumino ho yung mga mata ninyo. Itong lalaking to, gwapo. Ewan ko na lang, kontra niya sa matanda, kaya napuno sila ng tawanan. Ay ho, ano bang pangalan mo? Tanong ni Aling Pilar kay Rafael. Ako po si Rafael, sagot ng binata. Pati pangalan pala, kay gwapo rin. Nako, Rafael, pagpasensyahan mo na yan si Maya. Mainit talaga ang ulo niyan, pero mabait naman yan. Oo nga po, minsan naman po, kasing pait ng mga ampalaya niya, sang-ayon ni Rafael. Muling nagtawanan ang mga nakarinig dito. Sinaman naman siya ng tingin ng dalaga kaya bago pa siya nito ibalibag, bumaling na siya sa tindera. Saan ko po ilalagay itong mga gulay? Tanong niya. Dito na lang, ay ho, sagot ni Aling Pilar, tinutulungan si Rafael na ailapag ang mga gulay. Matapos iyon, nagpaalam si Rafael na kukunin pa nito ang mga naiwan sa tricycle, kaya si Maya ang naiwan kasama ng mga tindera. Ano ba yan, Maya? Hindi mo man lang sinabi na may nobyo ka na pala, muling hirit ni Aling Ligaya na nanunukso. Ang kukulit talaga, hindi ko nga ho nobyo yung kumag na yun. Tinulungan niya lang ako kasi may kasalanan siya sa akin, sagot ni Maya. Keso nobyo mo man o hindi, hindi mo siya gusto. Sayang, mukha namang matino, tsaka kailangan mo na rin ang makakasama sa buhay. Para gaya nito, may katulong ka sa tuwing magde-deliver ng mga gulay. Para hindi ka mag-isang nahihirapan, giit ni Aling Pilar. Hindi na po kailangan. Kung tutuusin, kaya ko naman pong mag-isa. Kontento na rin ako sa buhay na meron ako ngayon. Walang ibang iniisip, nagagawa ko pa yung hilig ko sa pagtatanim. Ayoko ng love life na yan. Sakit lang yan sa ulo't stress lang ang ibibigay niyan sa akin. Mas mabuti na rin yung ganito, tahimik at hindi nasasaktan ang puso ko, paliwanag ni Maya. Sus, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi ka pa in love. Pero kapag puso mo na ang nagdesisyon, nako, patay ka dyan. Talagang pipiliin mong sumugal sa pag-ibig kahit ano pang kontra mo, paninindigan ni Aling Pilar. Natahimik lang sila nang sandaling bumalik na si Rafael. Nakailang pabalik-balik pa ito bago lumapit kay Maya, hingal na hingal. Ayan, okay na. Nakuha ko na lahat, wala nang naiwan sa tricycle, sabi ni Rafael, pawis na pawis. Yang nobyo mo, Maya, panasan mo naman, sabat ng matandang lalaki na si Mang Berto. Hindi na nito napigil ang sumingit. Sumang-ayon naman sa matanda ang karamihan ng naroon kaya napailing na lang si Maya. Halika nga rito, lumapit ka sa akin, napipilitan niyang utos kay Rafael. Lumapit naman agad ang binata, may pilyong ngiti sa mga labi. Kinuha ni Maya ang bimpo na nakasampay sa balikat niya. Nang umpisan na niyang panasan ang leeg ng binata, doon sila muling inulan ng tuksuhan. Para namang bumalik sa kabataan ng matatanda dahil kilig na kilig ang mga ito. Nang mapansin ni Maya na mas lumawak ang ngiti ni Rafael, ibinato niya sa mukha nito ang bimpo. Tuwang-tuwa ka naman. Ikaw na magpunas sa sarili mo.
Malaki ka na, tsaka may kamay ka rin. Iniwan na ni Maya ang binata roon at sinimulan na niyang singilin ang mga tindera. Naiwan naman si Rafael sa kinatatayuan niya, pasimpleng pinagmamasdan ang dalaga. Hindi niya maitatangging kahit gaano pa kasinggit ang babaeng ito, malakas talaga ang dating nito sa kanya. Hindi niya rin maitatangging may iba siyang nararamdaman dito ngunit hindi niya iyon maipaliwanag. Hoy, madaling-madali ka naman. Hintayin mo ako, napatakbo si Rafael para habulin si Maya na palabas na ng palengke. Hindi man lang siya nito sinabihang aalis na. Nang mahabol niya ang dalaga, mabilis niyang ginulo ang buhok nito kaya agad siyang inambehan ng suntok ni Maya, na mabilis naman niyang iniwasan. Ba't di mo ako hinintay, ha? Kahit kailan talaga, ang sama mo sa akin, reklamo ni Rafael. Natakot kasi ako sa'yo. Nakangiti ka habang nakatulala kanina. Akala ko nababaliw ka na kaya hinayaan na lang kita, sagot ni Maya. Oo, nababaliw nga ako. At ikaw ang dahilan noon, bulong ni Rafael. May sinasabi ka ba? Ako, wala, no. Umuwi na nga lang tayo. Gutom lang yan, sagot ni Maya. Ayusin mo lang, tatamaan ka talaga sa akin. Oy, pareng Rafael, kumusta ka na? Ngayon lang kita nakita dito. Ha? Natigilan ang dalawa sa pag-uusap nang biglang may isang lalaking kumalabit kay Rafael. Pareng Julius, ikaw pala. Ayos lang naman ako. May sinamahan lang ako rito sa palengke, sagot ni Rafael, sabay turo kay Maya, dahilan para mapatingin dito si Julius. Kaano-ano mo, pre? Ipakilala mo naman ako. Ang gandang chicks, Loko ka ba, Girlfriend ko yan, Napakunot ang noo ni Maya. Aangal pa sana siya sa sinabi ni Rafael, kaso mabilis siyang naunahan ng lalaki. Girlfriend pala. Naka-jackpot. Sige, una na ako. Baka nakakaistorbo sa magsyota, sabi ni Julius bago umalis. Anong girlfriend ang pinagsasabi mo dyan? Ang kapal naman ng mukha mo, kaagad niyang binatukan si Rafael. Nang makaalis na si Julius, napakamot naman sa ulo si Rafael. Sinabi ko lang yun para hindi na ako kulitin tungkol sa'yo. Bakit? Kapag hinayaan ko ba siya, papayag kang ipakilala kita roon? Syempre hindi. Hindi ako interesado. Yun naman pala, Gumawa na nga ako ng paraan para hindi ka guluhin nun, ako pa ang sinaktan mo. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na dyan at umuwi na tayo. Nagmamadaling lumakad si Maya papunta sa tricycle, naiwan si Rafael na nakangiti habang napapailing na pinagmamasdan ang dalaga papalayo. Ibang-iba talagang babaeng to, at mas lalo akong nagiging interesado sa kanya dahil doon, bulong niya sa sarili bago sumunod kay Maya. 2 linggo ang lumipas mula nang magsimulang tulungan ni Rafael si Maya sa pagde-deliver sa palengke. Hindi siya nito hinihingan ng kahit anong kapalit. Hindi rin ito humihinto kahit ilang beses na niyang sinabihan na okay na siya, na sapat na ang 1 linggo nitong pagtulong para makabawi sa kanya. Nagugutom ka na ba, Tara? Almusal muna tayo, alok ni Rafael habang naglalakad silang dalawa palabas ng palengke. Kakatapos pa lang nilang mag-deliver. Ang init ng araw ay unti-unti nang tumataas, at pareho na silang gutom. Napahinto si Maya. Oo nga, nagrereklamo na ang mga alaga ko sa tiyan. Saan naman tayo kakain? May ipapakilala akong masarap na lomi sa'yo. Hindi ka mapapahiya kapag nasubukan mo yun. At yun ang pinakamasarap na loming natikman ko. Kaya gusto ko rin na ipasubok sa'yo. Sige nga, masubukan nga yang pinagmamalaki mo, sagot ni Maya. Nagpatuloy sila sa paglalakad papunta sa sinasabi nitong kainan. Hindi na nila dinala ang tricycle dahil malapit lang daw ito. Habang nasa daan, panay ang asaran ng dalawa. Kahit papaano, gaman ang pakikitungo ng dalaga kay Rafael. Pagkarating nila sa kainan, humanap na sila ng bakanteng pwesto. Agad namang umorder si Rafael ng 2 mangkok. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na ang lomi na umuusok pa. Itsura pa lang, masarap na. Tara, kain na tayo, aya ni Rafael na mukhang takam na takam. Tahimik lang si Maya habang pinagmamasdan ni Rafael na kumakain. Pero sa gitna ng pagsubo nito, napansin ni Rafael ang pagtitig sa kanya ng dalaga. Agad itong napangiti at huminto sa pagsubo. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi ako sanay, tanong ni Rafael. Bahagyang nag-alangan ang dalaga, tsaka umiwas ng tingin at uminom ng tubig. Wala naman. Wala ba talaga? Parang may gusto kang sabihin, Ano kasi,
Ang totoo niyan, gusto ko lang magpasalamat sa'yo, sagot ni Maya. Natigilan si Rafael, may bahid ng pagtataka sa mukha. Bakit ka naman magpapasalamat sa akin? Siyempre, sa pagtulong mo sa akin. Kahit isang linggo lang dapat ang usapan natin, pero hindi ka pa rin tumigil. Tinutulungan mo pa rin ako kahit parang tinataboy na kita. Kasi sobra-sobra na ang nagagawa mo. Sa totoo lang, gaman ang trabaho ko dahil sa'yo. Yun lang pala, huwag mo nang isipin yun. Sariling desisyon ko namang tulungan ka. Isa pa, masaya naman ako sa ginagawa ko na makatulong sa'yo, paliwanag ni Rafael sabay ngiti. Hindi alam ni Maya kung anong sasabihin. Sa ilang araw nila magkasama, ngayon lang niya nakita ang binatang ito ng ganito kaseryoso. Uy, nakatulala ka na naman sa akin. Tsaka hindi mo pa ginagalaw ang lomi mo. Nangangalahati na nga tong sa akin, sabi ni Rafael. Natauhan lang si Maya nang sandaling kausapin siya ni Rafael. Bahagya pa nitong inilapit ang mukha, dahilan para mapa-address siya ng konti. Ha? Anong sabi mo? Tanong ni Maya. Hindi niya naintindihan ang sinabi ng binata. Ang sabi ko, baka may balak ka pang galawin yang lomi mo. Kaunti na lang, magkakalat na yan. Oo nga pala. Tikman ko na nga para ma-judge ko na ang pinagmamalaki mo, natatawang tugon ng dalaga. Napangiti si Rafael matapos niyang makita ang pagngiti ni Maya. Nakikita na niya ang pagbabago sa dalaga. Kung dati, palaging nakakunot ang noo nito at nakataas ang kilay sa tuwing nakikita siya, ngayon ay nagagawa na nitong ngumiti ng bukal sa loob. Lalo siyang gumaganda sa tuwing ngumingiti siya. Nababaliw na ba ako? Ba't ganito na lang kabilis tumibok ang puso ko? Tinamaan na nga ako sa kanya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang itago itong nararamdaman ko para sa kanya, bulong ni Rafael sa kanyang sarili. Uy, masarap nga, halos mapasigaw ng pag-amin si Maya, dahilan para mapaayos ng pagkakaupo si Rafael. Sabi ko naman sa'yo, dahil dyan, kailangan mo na akong ilibre dito ng mas madalas, biro ni Maya, dahilan para pareho silang matawa. Parang pumupuso ang mga mata ni Rafael kapag nakikitang ganito kasaya ang dalaga. Para ring natutunaw ang puso niya dahil sa ngiti nito, ang lakas ng epekto sa kanya. Mula noong mga araw na iyon, lalo pang lamambat ang pakikitungo ni Maya sa binata. Kung dati parang laging may pader sa pagitan nila, ngayon ay hindi alintanang natibag na iyon ng husto. Napapatawa na siya sa mga biro, mga kalokohan, at pambabola ni Rafael. Kahit paminsan ay umiiwas siyang ipahalata iyon, hindi kalaunan ay naging natural na ang lahat. Maya, sandali lang, hintayin mo ako. Isang hapon, habang tumatakbo ang dalaga pauwi, narinig niya ang sigaw ni Rafael habang humahabol ito sa kanya. Napahinto siya sa pagtakbo at marahang hinarap ang binata na ngayon ay tumatakbo pa rin. Bakit? May kailangan ka ba? Nagmamadali kasi akong umuwi. Nakalimutan ko yatang hindi nasara yung stove, sabi ni Maya, hinihingal. Huminto si Rafael sa harapan niya, napalunok muna ito ng sariling laway bago nagsalita. Ano kasi? Pwede ba kitang makausap? Promise, saglit lang. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ngayon na ba talaga? Baka pwede namang bukas na lang, sagot ng dalaga. Umiling si Rafael tsaka tumingin ng diretso sa mga mata niya. Hindi ko na kayang ipagpabukas pa ito, Maya. May kung anong bumigat sa dibdib ng dalaga. Hindi siya sigurado kung gusto ba niyang marinig ang sasabihin nito, pero hindi rin siya makatanggi dahil sa kanyang kuryosidad. Sige, ano yun? Bilisan mo lang, ha? Saglit na nagatubili si Rafael, parang pinipilit hanapin ang tamang mga salita. Alam kong medyo biglaan, pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na, mahal na kita. Nalaglag ang panga ni Maya. Hindi niya alam kung paano magre-react. Anong sinabi mo? Hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang itanggi itong nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano, pero mahal na kita. Mahal kita, Maya. Lahat ng tungkol sa'yo ay mahal ko. Napagtanto ko na kahit palagi kang naiinis sa akin, kahit palagi mo akong sinusupladahan o pinag-iinitan ng ulo, mas lalo lang kitang ginugusto. Mas lalo kitang minamahal. Kaya gusto ko sanang malaman kung, pwede ba kitang maging girlfriend? Nanatiling tahimik si Maya. Tumigil ang mundo niya sa loob ng ilang segundo bago siya napakurap-kurap. Rafael, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin, pero hindi pwedeng maging tayo. Bakit?
Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo ba sa kakulaitan ko? Hindi ka ba nagagwapuhan sa akin? O baka naman nababahuan ka sa akin? Hindi naman ako mabaho, palagi naman akong naliligo, sunod-sunod na tanong ni Rafael. Hindi naman yun ang dahilan, Rafael. Hindi natapos ng binata ang gusto pa sana nitong sabihin matapos siyang putulin ni Maya. Unti-unti ring nawala ang peke nitong pagngiti sa kabila ng nakuhang sagot. Kung ganun, bakit hindi pwedeng maging tayo? Huwag mo nang alamin. Ayokong masaktan ka, tanggi ni Maya. Akma na sana siyang tatalikuran ng binata, ngunit mabilis siya nitong hinawakan sa pulsuhan. Masaktan na akong masasaktan, pero gusto kong malaman ang totoo. Kasi okay naman tayo, hindi ba? Mabait ka na sa akin. Hindi mo na ako sinusungitan. Napapatawa na rin kita, hindi ba? Kaya anong dahilan? Gusto kong malaman. Ikaw ang dahilan. Sagutin mo nga ako, seryoso ka ba talaga sa buhay mo? Patambay-tambay ka lang, tamang racket kapag meron. E paano kung wala? Hanggang ganito ka na lang ba? May plano ka man lang ba para sa future mo? Natahimik ang binata, hindi niya alam ang isasagot dahil para siyang sinampal ng katotohanan. Ayoko sa lalaki na parang walang direksyon sa buhay. Kasi hindi ko lang gusto ng relasyon. Gusto ko yung sigurado. Sana maintindihan mo ako. Darating ang gusto ko, Rafael. Paala na ako sa kalendaryo, at hindi na ako bata para pumasok sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Ang hanap ko, yung taong may pangarap, may plano, at sigurado sa sarili niya, pagpapatuloy ni Maya. Pilit niyang binabaan ang tono niya para hindi siya magmukhang galit. Rafael, gusto kong maging masaya ka. Pero gusto ko ring isipin mo ang sarili mo bago ang ibang tao. Bago mo ako mahalin, bago mo mahalin ang kahit sino, mahalin mo muna ang sarili mo. Magpursigi ka muna para sa sarili mo. Sa ngayon, hindi pa ako handang mahalin ka. Pero hindi ko sinasabing sinasarado ko na ang puso ko sa'yo. Kapag nakita kong seryoso ka na sa buhay, baka sa pagkakataong yun, mahalin na rin kita. Hindi pa rin makasagot si Rafael. Alam niyang may punto si Maya kaya hindi niya ito magawang kontrahin. Salamat sa nararamdaman mo para sa akin. Pero sa ngayon, hindi ko kayang suklian yun. Sorry. Tuluyang lumakad palayo si Maya. Hindi rin nagawa ni Rafael na habulin ang dalaga. Unti-unti itong nawala sa paningin niya, at tanging bigat sa dibdib ang naiwan. Habang tumutulo ang luha niya, hindi niya rin magawang kumilos mula sa kinatatayuan. Nadaanan na ni Maya ang sari-sari store ni Aling Minda kung saan madalas tumatambay si Rafael. Ngayon, naninibago siya dahil wala si Rafael na nakasandal sa pader, walang Rafael na tumatawag sa kanya para mangulit. Dahil doon, bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan. Nagpatuloy siya sa paglalakad pauwi hanggang sa makasalubong niya si Clarice, ang pinsan ni Rafael. Hindi siya nag-atubiling lapitan ito. Hello, Clarice. Itatanong ko lang sana kung nasaan si Rafael. Ilang araw ko na kasing hindi nakikita ang kumag na yun, eh. Oy, si Ate Maya nami-miss si Kuya Rafael, biro ni Clarice. Hoy, hindi ah. Nagtataka lang ako kasi hindi ko na siya nakikita, sagot ni Maya. Ito naman si ate, ang defensive, patuloy na biro ni Clarice. Pero ang totoo niyan, ewan ko rin, hindi ko na nga rin siya nakikita. Pati si Tita Marites, bigla na lang nawala. Wala na ngang tao sa bahay nila. Napakunot ang noo ni Maya. Ah, paanong nangyari yun? Wala man lang bang nasabi sa'yo? Wala, Isang araw, nagpunta ako sa bahay nila kasi may ibibigay akong ulam. Tapos, yun, sarado na yung bahay. Nakalock na pati yung gate. Wala na talagang tao. Hindi rin sumasagot si Kuya Rafael sa mga text ko. Ang sabi naman ni Mama, may nasabi raw si Tita na magbabakasyon sila, pero walang nasabi kung saan. Ganun ba? Sige, salamat ha. Una na rin ako. Napuno ng tanong ang isipan ni Maya habang naglalakad pa uwi. Saan ba nagpunta si Rafael? Biglaan lang ba talaga siyang umalis o may mas malalim pang dahilan? At kung umalis nga ito, may kinalaman ba siya roon? Hindi mapakali ang isip ni Maya. Bumabalik sa kanyang alaala ang huling usapan nila nito. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Tama ba ang mga sinabi niya noon o masyado ba niya itong nasaktan? Mula noon, lumipas na ang mga araw, linggo, at buwan. Mula sa mga buwan, umabot na ito ng mga taon na hindi niya muling nasal ayan ang binata.
Dahilan para araw-araw siyang may pasan-pasang konsensya. Isang Sabado, habang pauwi si Maya gamit ang kanyang pedicab, kumakanta-kanta siya. Sabado tayo'y biglang nagkatampuhan. At pagdating ng Linggo, giliw ako'y. Napahinto siya sa pagkanta nang bigla siyang tawagin ng babaeng sakay ng dumaang motorsiklo. Dali-dali niya itong nilinggan at binagalan ang pagpedal. Si Lian yun, Nakabalik na pala siya, bulong niya sa sarili. Binilisan niya ang pagpedal ngunit huli na nang mapansin niya ang paparating na kotse. Sa sobrang pagkabigla, mabilis niyang iniliko ang pedicab ngunit papunta ito sa direksyon ng bangin. Napapikit na lang siya at napasigaw nang maramdaman niyang hindi siya nahulog. Tsaka niya lang idinilat ang mga mata at doon niya napagtantong sumabit pala ang pedicab sa puno. Ngunit unti-unti itong gumagalaw pababa. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Sigaw niyang natataranta. Natatakot siyang kumilos dahil baka mas lalo siyang mahulog. Mabilis namang bumaba sa kotse ang nakasalubong niya at dali-dali siyang pinuntahan. Miss, ayos ka lang ba? Siyempre hindi. Tulungan mo ako, please. Malalaglag na ako, sagot ni Maya. Teka lang, miss. Basta huwag kang gagalaw. Sa isang iglap, may malakas na puwersang humila sa kanya. Naramdaman niya ang bisig na dumukot sa kanyang bewang at hamatak sa kanya pataas. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi niya namalayang napasubsob siya sa matipunong dibdib nito. Bago pa niya mabawi ang sariling lakas, nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukhaan ang lalaking yakap-yakap niya. Dahilan para mabilis siyang mapa-atres. Rafael. Uy, kumusta? Ikaw pala yan, Maya. Pagkakataon nga naman, no? Hoy, ikaw nga, anong ginagawa mo rito? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Sunod-sunod niyang tanong. Napakamot si Rafael sa batok. Teka lang, pwedeng isa-isa lang. Kumalma ka. Sorry. Hindi lang kasi ako makapaniwala na magkikita ulit tayo pagkalipas ng 4 na taon. Tapos sa ganitong paraan pa, sagot ni Maya. Natigilan sila pareho nang biglang may nahulog na gumawa ng malakas na ingay. Hala, yung pedicab ko. Nalaglag na. Wala na akong gagamitin, problemadong sabi ni Maya. Huwag mo nang isipin yun. Bibilhan na lang kita ng bago. Kasalanan ko naman kasi. Nagmamaneho ako habang nagse-cellphone kaya hindi ko agad napansin yung pedicab mo, sabi ni Rafael. Labis na nagulat ang dalaga sa narinig. Ibig sabihin, sayo yung kotse na muntikan ko ng mabangga. Kaagad namang tumango ang binata at bahagyang ngumiti. Mismo, alam mo, bakit hindi na lang tayo kumain? Kumbaga, pambawi ko na rin sa nangyari. Namiss ko yung lomi, game. Dahil marami ka namang utang na kwento at paliwanag sa akin, sige, payag ako, sagot ni Maya. Sumakay na sila sa kotse ni Rafael. Tahimik lang si Maya sa buong biyahe habang pasimpleng tinitingnan siya ng binata habang nagmamaneho ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagkita ulit silang dalawa makalipas ang 4 na taon. Sa tingin niya, malaki na ang pinagbago nito, lalo pat may sarili na itong sasakyan. Simulan mo nang magpaliwanag. Bakit ka biglang nawala? 4 na taon din yun. Ganong katagal, tanong ni Maya, hindi na makapaghintay. Pero hindi dahil galit ako. Ang totoo'y gusto kong patunayan ang sarili ko na kaya kong magbago, na kaya kong magseryoso. Yun pala talaga ang rason, sabi ni Rafael. Sorry talaga sa mga nasabi ko noon. Alam kong nasaktan kita, sagot ni Maya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Maya. Nagpapasalamat pa nga ako dahil sinabi mo ang mga yun. Kasi dahil doon, natauhan akong tama ka, na kailangan kong magpursigi para sa sarili ko. Hindi pwedeng isingit lang ako sa buhay. Dahil sa'yo, may sarili na akong mga negosyo ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit yung dating tambay naging successful at nagkaroon ng direksyon ang buhay, sagot ni Rafael. Napangiti ang dalaga sa kanyang mga narinig. Masaya ako para sa'yo, Rafael. Ang layo na nga ng narating mo. Sa kabila noon, may isa pa akong pangarap na hindi ko pa natutupad, sabi ni Rafael. Talaga, pwede ko bang malaman kung ano? Tanong ni Maya, puno ng kuryosidad. Ikaw, anong ako? Tanong ni Maya, naguguluhan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo, sagot ni Rafael. Hindi makaimik si Maya sa inamin nito. Hindi pa kayang tanggapin ng kanyang sistema ang mga nangyayari ngayon. Pakiramdam niya'y para siyang mababaliw.
Nang hindi niya alam ang sasabihin, bigla siyang tumayo mula sa kinauupuan. Ay sorry. May pupuntahan pa pala ako. Kailangan ko nang umalis. Salamat sa Lomi, ha? Aalis na ako, sabi ni Maya. Hindi na hinayaan ni Maya na matapos ni Rafael ang sasabihin nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang pupuntahan. Iniwan niya lang si Rafael dahil tingin niya, hindi niya pa ito kayang harapin. Lalo pa ngayon, ang dating binata na parang walang pangarap ay isa ng matagumpay. At siya na dating may mataas na pamantayan, pakiramdam niya'y para siyang napag-iwanan. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Maya ang lahat para hindi na sila muling magkita ni Rafael. Ginalingan niya ang pag-iwas. Kung magtago, tila tinalo niya pa ang may pagkakautang ng malaking halaga. Kapag pinupuntahan siya nito sa bahay, nagtatago siya at hindi sumasagot kahit gaano pa kalakas sumigaw ang binata. Pinapaniwala niya itong walang tao. At sa tuwing nagkakasalubong man sila sa daan, marami siyang dinadahilan para lang maiwasan ito. Wow, grabe, dito lang pala matatagpuan ang restaurant na to. Pinahirapan pa akong maghanap, nakakapagod tuloy magpidol pabalik-balik, single ni Maya sa sarili matapos niyang mahanap ang fine dining restaurant na bago niyang pagsusuplayan ng mga gulay. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng isang staff na nakapormal na uniforme. Magandang umaga po, ma'am. Table for one po ba? Hindi po ako kakain. Ako po yung bago ninyong supplier ng mga sariwang gulay, sagot ni Maya. Wala naman pong nasabi sa amin ang manager na may bago kaming supplier, sagot ng staff. Baka hindi lang po nasabi sa inyo. Pwede niyo po bang tawagin yung manager niyo para makausap ko? Tanong ni Maya. Hindi pa po kasi siya dumadating, Pero naghahabilin naman yun kung may bagong supplier. Pero wala siyang nasabi. Baka po nagkakamali kayo ng pinasukang resto, paliwanag ng staff. Wala talagang nasabi sa inyo si Manager Kim. Kasi gusto kong ako mismo ang kakausap sa bago nating supplier. I did everything I could para lang makausap siya, sabi ng isang boses na sumingit sa usapan. Natigilan si Maya sa narinig. Pamilyar sa kanya ang boses na yun. Nang humarap siya sa likod, hindi nga siya nagkakamali. Si Rafael ito, ang lalaking pilit niyang iniiwasan. Pasuyo naman ako ng pinaka-bestseller nating pagkain dito. I serve mo na lang sa table namin. Make sure na hindi ako mapapahiya sa pagkain, ha? Kaya dapat masarap yan, sabi ni Rafael sa staff. Tumango naman ito at agad na umalis. Wait, don't tell me ikaw rin ang may-ari nito, tanong ni Maya kay Rafael nang makaalis ang staff. You're right. I own this restaurant. Halika, maupo muna tayo. Let's wait for the food. Gusto kong matikman mo ang bestseller namin dito, sagot ni Rafael. Nako, hindi na. Pumunta lang talaga ako rito para i-deliver ang mga supply, nahihiyang tanggi ni Maya. Hindi mo ako pwedeng tanggihan this time. Alam kong pinagtataguan at iniiwasan mo ako. Kaya kailangan mo munang magpaliwanag bago ko tanggapin ang mga gulay mo, sabi ni Rafael, seryoso. Napipilitang naupo si Maya sa kaharap na upuan ng binata. Kukunin ang mga gulay niya, ngunit ayaw naman niyang umalis dito nang walang napapala. Pagkatapos niyang mapagod sa kakahanap ng lokasyon nito, sinabi ni Rafael, "Now tell me, bakit mo ba ako iniiwasan? Ayaw mo na ba akong makita? Hindi ka ba masaya na bumalik ako?" Mabilis na napayuko si Maya dahil hindi niya kayang labanan ang diretsong pagtitig ni Rafael. Hindi naman sa ganun. Ang totoo niyan, masaya talaga ako na makita ka ulit. Kaso nahihiya lang ako. Sakin. Nahihiya. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Tanong ni Rafael. Ang layo na kasi ng narating mo. Tingin ko, hindi bagay na lumapit-lapit pa ako sa'yo. Kita mo naman, Toto, may sarili kang restaurant, may sarili kang mga negosyo, samantalang ako, wala pa ring pinagbago. Hanggang pagtatanim lang ako. Hindi magfa-franchise ng maayos ang restaurant kung wala ang mga kagaya mo na pinagkukunan namin ng mga supply. Kaya hindi lang basta pagtatanim ang nagagawa mo. Because you help my business run smoothly and effectively. Kung wala kayo, wala kaming may serve na masasarap na pagkain. Ganon kayo kahalaga sa amin. Ngayon palang muling napatingala si Maya, ngunit hindi niya magawang makasagot. Kita sa mukha ng binata kung gaano ito kaseryoso sa mga tinura nito. Lahat ng meron ako ngayon, dahil yun sa'yo, Maya.
Kahit sinabi mo noon na magpursigi ako para sa sarili ko, ginawa ko pa rin lahat ng to para sa'yo. Kasi gusto ko na sa pagbalik ko, maging proud ka sa akin. Tanggapin mo ako at maging karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Sabi ko naman sa'yo na ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik dito, hindi ba? Bakit kailangan mo pa rin akong iwasan? Hindi pa rin ba ako karapat-dapat sa'yo? Hindi pa rin ba sapat yung mga napagtagumpayan ko? Kasi kung hindi, sisikapin ko pang mas lalong magpursigi para lang mahalin mo ako. Hindi yun ganun. Sobra-sobra na ang mga naabot mo, kaya pakiramdam ko, ako na ang hindi karapat-dapat sa'yo. Ang totoo, ayoko lang isipin mo na mukha akong pera kaya lumalapit ako sa'yo, pag-amin ng dalaga kasabay ang pagtulo ng mga luha niya. Ilang sandali namang natahimik si Rafael dahil sa mga ipinagtapat niya. Huwag kang mag-isip ng ganun, please. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko na mukha kang pera. Kilala kita, Maya. Alam kong hindi ka ganong klase ng tao dahil kontento ka sa buhay na meron ka ngayon, gaano man ito ka-simple. Sorry, maling-mali ako. Sorry dahil pinag-isipan kita ng ganon. Wala yun sa akin. Naiintindihan kita. At kung iniisip mo pa rin yung mga nasabi mo noon, nilinaw ko na, pero uulitin ko ulit ngayon. Hindi ako nagalit sa'yo. Gaya ng sinabi ko, nagpapasalamat pa nga ako dahil sa'yo, natutunan ko na minsan kailangan nating masampal ng katotohanan para matauhan tayo, hindi ba? Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging nagawa niya lang ay tumango habang tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Marahan siyang hinawakan ni Rafael sa magkabilang pisngi niya at dahan-dahan itong tinuyo ang mga luha niya gamit ang daliri nito. Maya, wala kang dapat ikahiya sa akin. Alam kong masaya ka sa ginagawa mo, at yun ang mahalaga para sa akin. Gusto ko ring malaman mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. At lahat ng to, walang saysay kung wala ka sa buhay ko. Gaya ng restaurant ko, kailangan din kita. Dahil hindi rin ako magfa-flourish kung wala ka. Mahal pa rin kita. Walang nagbago. Sana sa pagkakataong ito, hayaan mo akong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Kaya pwede ba? Pwede ba kitang maging girlfriend? Pwede na bang maging tayo? Habang binabanggit ng binata ang mga salitang iyon, hindi rin ito mapigil ang mapaluha. Samantala, si Maya ay mas lalo namang napaiyak. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko sa past life para ako ang mahalin mo ng ganito. Pero kahit ano pa man yun, nagpapasalamat ako ng sobra-sobra dahil ako ang minahal mo. Dahil ako pa rin ang pinili mo. Kaya naman, pumapayag na ako. Pumapayag na akong maging tayo. Hindi malaman ni Rafael kung ngingiti, sisiga, o mas iiyak ba siya sa nakuha niyang sagot. Talaga? Totoo ba? Tayo na talaga. Oo, totoong-totoo na. Tayo na talaga. Mabilis na tumayo si Rafael mula sa kanyang kinauupuan. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga na tila ayaw na niya itong pakawalan. Salamat. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Ngayong naabot ko na ang pangarap ko, hinding-hindi ko sasayangin ang chance na to, bulong ni Rafael na puno ng sinseridad habang nananatiling yakap-yakap ang babaeng pinangarap niya lang noon, ngunit ngayoy abot kamay na niya. Ang pagmamahal ay hindi lang dapat pinapakita kapag kinakailangan. Kung hindi, ito'y isang pangako na laging nagniningning araw-araw, oras-oras, minu-minuto, at walang mintis, mapasegundo man. Ngayon, umabot na ng 3 taon ang pagsasama nila bilang magkasintahan. Hindi na mabilang kung ilang beses silang dumaan sa pagsubok, ngunit lahat ng iyon ay nalulutas nila ng magkasama, at nananatiling matatag ang kanilang pagmamahalan. Sa 3 taon nilang pagsasama, patunay ni Maya na ang pagmamahal ni Rafael ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kundi sa kung paano siya pinahalagahan at minahal nito ng tapat, wagas, at walang kapantay. 3 taon na pala tayo, no? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, iniiwasan pa kita. Samantala, ngayon, isang araw lang na hindi kita makita, para akong nanghihina, natatawang sambit ni Maya. Hindi niya maikakailang nakakabaliw ang pag-ibig habang magkahawak kamay silang naglalakad sa pampang ng isang pribadong beach resort kung saan nila ipinagdiriwang ang kanilang 3rd anniversary. Dama ni Maya ang labis na kasiyahan at kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang bilis nga talaga ng panahon. Parang kailan lang, gusto mo na akong ipalapa sa alaga mong aso.
Samantala ngayon, ipinagdadamot mo na ako kasi gusto mong ikaw lang ang lamala pa sa akin. Bahagyang pinalo ni Maya ang braso nito. Napakaano mo talaga. Ang seryoso ko dito eh. Kinikilig na sana ako. Panira ka talaga, sagot niya. Joke lang, syempre. Pero sa totoo lang, hindi ko akalaing darating ang araw na magiging tayo, na magiging ganito ako kasaya kasama ka. Ang akala ko noon, hanggang pangarap na lang kita. Pero heto tayo ngayon, naglalakad gamit ang paa. Nakangiti na sana ulit si Maya dahil sa kilig, ngunit agad itong naglaho at napalitan ng panlilisik ng mga mata. Mahina niyang sinikmuraan ang binata kaya tawa ito ng tawa habang hawak-hawak ang tiyan. Bigla siyang hinailan ni Rafael at mahigpit na niyakap. Lalo ka talagang gumaganda kapag nagsusuplada, bulong nito, nang gigigil siyang niyayakap na parang sumasayaw. Diyan ka magaling eh, sa pambobola, sagot ni Maya. Seryoso na talaga. Happy 3rd year anniversary sa atin, mahal. Gusto kong malaman mo na. Che, bahala ka dyan. Seryoso daw, tapos magbibiro na naman yan, reklamo ni Maya na ayaw ng kiligin dahil nauudlot lang sa biglang pagbibiro ni Rafael. Seryoso na nga, mahulog man yung nag-iisang bunga ng niyog na yun. Napalingon naman si Maya sa likuran niya kung saan naroon ang puno na tinuro ni Rafael. Ngunit napahiyaw na lang siya dahil wala namang bunga iyon. Kainis ka talaga eh. Wala namang natigilan at napatakip ng bibig ang dalaga nang sandaling harapin niya si Rafael. Nakaluhod na ito sa harapan niya, may hawak na pulang maliit na kahon. Nang buksan ito, bumungad sa kanya ang isang singsing, dahilan upang tumibok ang kanyang puso ng sobrang bilis. Sa kabila ng napakarami kong kalokohan, ito ang alam kong isang katiyakan. Katiyakan na hindi ko na kayang patagilin pa, wika ni Rafael. Nangilid ang mga luha ni Maya habang pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng binata. Maya, 3 taon kitang minahal bilang kasintahan, at sa araw na ito, handa na akong mahalin ka at makasama habang buhay. Malalim ang tinig nito, puno ng sinseridad. Walang kahit anong yaman o tagumpay ang kayang pumalit sa halaga mo sa buhay ko. Dahil ikaw ang yaman na gusto kong panghawakan hanggang dulo. At ikaw ang nag-iisang hantungang nanaisin ko. Kaya naman, Maya, mahal ko, bibigyan mo rin ba ako ng pagkakataon na maging asawa mo? Can I call you my wife, my forever? Will you marry me? Nananatiling nakatulala si Maya, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang mainit na luhang kusang bumabagsak mula sa kanyang mga mata, at ang paninikip ng dibdib sa labis na emosyon. Hanggang sa walang pag-aalinlangan siyang sunod-sunod na tumango. Oo, Rafael. Pumapayag ako, sigaw niya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng binata bago ito tumayo at niyakap siya ng sobrang higpit. Iniangat siya nito mula sa lupa habang pareho silang tumatawa at lumuluha. Salamat, mahal ko. Salamat dahil sa lahat ng pwede mong mahalin, sa lahat ng pwede mong piliin. Ako pa rin ang pinili mo. At sa bawat araw na darating, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ikaw ang tamang desisyon na hinding-hindi ko pagsisisihan, mahal ko. Humigpit pa ang yakap ni Maya kay Rafael. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na humagulgol, ngunit hindi niya na napigilan pa ang mga luha ng kasiyahan at pagmamahal. Pinapakalma niya ang pusong parang sisubog sa sobrang saya. Hindi niya akalaing darating ang araw na ito, ang araw na may isang taong pipiliin siya ng buong buo, hindi lang ngayon kundi panghabang buhay. Habang mahigpit silang magkayakap sa harap ng malawak na dagat, hindi lubos maisip ni Maya na darating ang araw na ito, ang araw na magdedesisyon siyang ikasal sa lalaking minsan niyang kinaiinisan.